Bakit magulo ang mundo ng politika? Hello everyone, what's up? For today's video po, pag-uusapan po natin ay kung bakit magulo ang mundo ng politika. So alam naman po natin, kapag pinag-usapan natin ang mundo ng politika, ay papasok din yung usapan about sa korupsyon, about sa droga, about sa krimen, human trafficking, mga sugal, at magugulat ka na lamang na ang mga taong involved dito ay yung mga taong ibinoto natin. So, ganyan kadumi ang mundo ng politika. Higit sa lahat, nag-aaway ang mga magkakamag-anak, naghihiwalay ang magkakaibigan. So, ganyan po kadumi ang mundo ng politika. Pero ang tanong, sino bang may kasalanan? Yung botante po ba na bumoto sa isang politiko? O isang politiko na nangampanya para iboto ng isang botante? Ang totoo po niyan ay wala namang may kasalanan kasi may karapatan ng botante at may karapatan ng politiko. Pero ang higit na sa tingin ko ay pwedeng magkaroon ng resolution dito ay ang COMELEC. Kasi ang COMELEC po ay tinatanggap niya lahat ng certificate of candidacy kahit ito ay hindi qualified. So kasi ang qualifications po sa Pilipinas para makatakbo ka sa isang posisyon local or national ay ang dapat ikaw ay Pilipino, number 1, at ang number 2 ay dapat nasa right age ka. Pero imagine niyo na po, kapag po nag-a-apply ng trabaho, kahit bilang isang janitor, ang mangyayari po kasi is ang taas ng qualification, ang daming requirements ang hinihingi. Samantalang kapag ikaw ay mag-a-apply ng isang senador, isang mayor, congressman, even yung konsehal, di po ba ang qualification lamang ay dapat ikaw ay Pilipino at nasa hustong edad. So, it's time na magkaroon po sana ng batas na maamendahan na taas-taasan or kailangan is magkaroon ng ma-filter natin yung mga tumatakbo sa atin pong lipunan, sa atin pong pamahalaan. Kasi itong pamahalaan nito, ito po ang hahawak ng Pilipinas. So, dapat taasan po nila ang requirements. Halimbawa po sa pagiging senador at pagiging congressman. Dapat po kasi sa pagiging congressman at pagiging senador, dapat may alam ka sa batas. Hindi po dapat na iboboto natin dahil popular. Katulad ng mga artista, popular. So, pero pag nakaupo na sa Senado, tahimik lang. Yung iba nga, kumakain lang. Ganun ang ginagawa. Dapat po ang Senado at saka ang Kongreso nagagawa po ng batas. So, paano po sila magagawa ng batas kung sila mismo hindi nakakaunawa kung ano ang dapat na batas? So, dapat po is magkaroon po ng batas na i-amyenda para sa atin na dapat ay mataas ang qualification. Pagdating po naman sa mga mayor, governor, or mga local position, kailangan din po ay at least civil service passer ka. Kasi kung hindi mo alam kung ano ang tinatakbo ng lipunan, dapat wala kang karapatang mamuno din sa lipunan. Hindi po dapat tayo dahil lang popular or magaling lang tayo magpatakbo. Hindi po obra yun. Dapat po kahit papano is meron tayong alam pagdating po sa politika sa Pilipinas. At isa pa, kailangan po natin is papigilan natin ang political dynasty. Bakit po nagiging cause yan ng kaguluhan sa Pilipinas? Kasi ang political dynasty po is para siyang anting-anting na nanggaling kay lolo, pinasa niya sa anak niya, ipinasa niya sa apo, pinasa niya sa kaapu-apuhan, pinasa niya sa mga pinsan, umabot sa mga kamag-anak, to the point na binoboto na lang ng tao ang isang politiko kahit hindi qualified dahil lamang sa apilyadong dinadala niya. Yung iba nga kaapilyado na lang at yun ang tinetake advantage ng iba. Kung kapilyado niya yung isang politiko, gagamitin para siya ay manalo. Tapos pag nakaupo na siya, nangyari, wala na. Yung iba po ay nagsawa na sa pakikinig sa politika. Yung iba nga hindi na interesado. Yung iba is allergic na. Pag pinag-uusapan ng politika, natatahimik. Pero sa totoo yan, dapat po hindi tayo matahimik. Kasi po, the more na natatahimik tayo, yung mga politiko, sila na lamang ang lagi na susunod. Hindi naman natin kailangan mag-rally. Ang kailangan lang natin ay magkaroon ng boses ang lahat ng mamamayan. Kapag hindi po qualified, huwag po natin iboto. Pag qualified po, bigyan natin ng chance. Pero make it sure na yung bibigyan po natin ng chance is qualified din. And sana marinig po ng COMELEC at mabago po at maamyendahan ng mga batas na magtataas ng standards para po makapag-file ng kandidacy.
So yun lang po for now. Ito po again, si Erwin ng Pambansang Batang Kalye ng Pilipinas. Magandang gabi po.